Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Muli tayo po'y magpasalamat sa umagang ito sa ating Panginoon dahil siya po ang nagbigay ng oras ito upang tayo ay magkasama-sama at magkatipon-tipon upang siya ay itaas at papurihan at sambahin siya. Kaya muli, purihin ang Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa kanyang pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 1. All the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. They are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. But not the weak. They are like worthless chaff scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. For the Lord watches over the path of the godly, but the path of the weak lead to destruction. Tayo mo na lang. Ama na sa langit, muli pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba sa iyong kariyan. Panginoon, ikaw nga po ang aming ikaw nga po ang aming tagapagligtas at at Diyos na mapukumbaba at Diyos na naglikha ng langit at lupa. Panginoon, kami po'y lumalapit sa mga ito at humihingi ng kapatawaran kung ano pang aming nagawang pagkakasala sa isipan ng salita. Ikaw na po ang magbigay ng kapatawaran sa bawat isa upang kami ay karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoon, kami pinagpapasalamat sa mga biyaya at pagpala na ibinibigay mo sa amin, lalo na po sa kaligtasan. Salamat din po, Panginoon, sa pag-ibig at katapatan na ibinibigay mo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa binigay mong nag-iisang anak, nabugtong anak na ibinigay mo sa amin na nagtupo sa aming mga kasalanan at ipinako sa krus. Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito ay asalta mo lang mga aming marinig at wala ng iba. Dalangin din namin, Panginoon, na ang presensya mo at asalta ang aming mangunguna sa umagang ito. At alisin mo, Panginoon, ang mga sumasagabal sa iyong mga puso't isipan. Kaya, Panginoon, ibinareklamo namin sa iyo ang mataas na pagsamba sa matamis na Francis namin tagapagligtas. Amen. Inaanyaan ko po ang lahat upang umawit ng pagpurit pagsamba sa ating Panginoon sa panguna ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 1 verses 1 to 6 says, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment,
nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Ipinapayag ng awit na ito ang kaibahan ng landas na patutunguhan ng namumuhay ng matuwid na sumusunod ng may kagalakan sa kautusan ng Diyos at ng mga masasama at makasalanan na sumusuway nito. Binibigyan diin nito na ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan lamang sa pagsunod at pagsasapamuhay sa mga turo at aral ng Diyos. Batid din dito na ang mga nagagalak sa kautusan ng Diyos at sumusunod sa kanyang salita ay pagpapalain, habang ang mga sumusuway at masasama ay haharap sa paghukom at kapamakan. Ganun pa man, ang Diyos ay napakabuti, mahabagin, mapagpatawad at walang kasing lawak ang awa at pagtingin. Ipinaladala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo na namuhay ng matuwid at sumunod sa Diyos upang sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Ama ay dumali ang kapatawaran para sa ating kasalanan at dumating sa atin ang pagpapala na magalak sa pagsunod sa kanyang salita. Tunay ang napakadakila ng Diyos at nararapat lamang na siya'y ating purihin at pasalamatan sa kanyang kabutihan. Kaya mga kapatid, halina't awitan natin ang Panginoon at duwalhatihin ang banal niyang pangalan. Let's sing His our God. A thousand burning suns blazing in the heavens. There is only one. He is our God. Who commands the nations, building up and tearing down, silencing its rivals. There is only one. He is our God. He is our God. Holy, you alone are holy. Matchless in your glory. Holy, yeah. Save us when hell is down. Conquer as united. There is only one. He is our God. He is our God. Holy, you alone are holy. Matchless in your glory. No one is like you. You alone are worthy. We adore you, holy, holy God. King on the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain, glory. To the King on the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain, glory.
We adore you, holy, holy God. Lord, you are the stream of purest water. Blessing grows in beauty by your side. From the rising of the sun till the day is done in your word. Oh Lord, hear our vow. We delight. We delight in you. We delight in you. Like water, satisfy our soul. We delight in you. We delight in you. Oh, day and night. We delight in you. Keep us from the counsel of the wicked. Keep your light upon the ancient path. Shall you blow away, and all the clouds fade, but only you and your word will last. We delight in you. We delight in you. Like water, satisfy our soul. We delight in you. We delight in you. Oh, day and night. We delight in you. Lord, you know our heart is prone to wander. Lord, you know our feet are gone astray. Though our flesh may fail, oh, every sin was nailed to the cross. Now we will sing, we like. We delight in you. We delight in you. Like water, satisfy our soul. We delight in you. We delight in you. Oh, day and night. We delight in you. We delight in you. Like water, satisfy our soul. We delight in you. We delight in you. Oh, day and night. We delight in you. Oh, day and night. We delight in you. Maraming natin Morning. Ngayon naman po ay tatawag po tayo sa ating pananalangin. Ayun natin sila. Okay. Sige po. Bigyan
Pagpikit po natin ang ating mga mata at tutulong tayo sa ating Panginoon. Let's pray. O Lord, our God, our Father in heaven, indeed we delight in you. You alone satisfy our soul. It is only in you whom we find streams of life for our souls. It is in you that we find refreshment in the food of your word in abundance for us. And so we bless you today, we praise you, dear Lord, for who you are, for your wisdom, your grace and kindness toward us. O Lord, we also thank you for giving us this day. As we look back, Panginoon, for the 6 days that you have given us, salamat, Panginoon, that you have given us hands and feet, the ability to be productive and provide for our families. Salamat, Panginoon, for jobs and responsibilities that you give us so that through this we can be blessings, Panginoon, sa aming mga pamilya, mga mahal sa buhay. O Lord, we praise you that through these abilities, Panginoon, we can also glorify you. At the same time, Panginoon, through the 6 days that you have given us, we are reminded that there is one day, Panginoon, there is one day in every week that we can look forward to. One day when we can rest in your presence, we can sing songs to your name, and we can worship you, and we can express our satisfaction and delight in the God who saves us, who has redeemed us from our sins. And so we worship you, we bow down to you, we sing songs to you, we listen, dear Lord, to what you have to tell us through your word. Today, dear Lord, we come to you with humble hearts. Remembering, Panginoon, our leaders, our country, and what it is going through. While we may not always agree, Panginoon, sa decisions ng aming mga leaders at sa kanilang mga actions, we still lift them up to you. We understand that they are not merely servants of the people, but they are ultimately your ministers whom you have placed in positions of authority to protect the welfare of the citizens. And so we ask, O Lord, that they would be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. We pray against corruption and abuse of authority. We are thankful, Panginoon, that the truth continues to be revealed, Panginoon. And we know, Panginoon, what is, somehow meron kaming knowledge of what is happening sa aming government. Our prayer, dear Lord, is that as the truth is revealed, we pray that those whom
those who are responsible might be held accountable as well. And so our prayer is that the principles of your word, as our brothers and sisters in government continue to teach, may it continue to be seen as well. May their ministries continue, O Lord. And that your word would also be seen in how our government officials conduct their business and day-to-day activities. At the end of the day, O Lord, as we entrust them to you, we also express our contentment in your rule. Because above all powers, above all thrones, above all rulers, there is one who sits. And that is you. And it is because of you that we can sleep at night and we can live each day delighting in your providence and sovereign rule over all things. Alam namin, Panginoon, na hindi kayo nagugulat sa mga nangyayari, hindi rin kayo nagugulat sa aming kasalanan. And so we ask, dear Lord, for your guidance for our leaders. Lord, we also thank you for the ministry that you have given us. That just as you have commissioned your apostles to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that you have commanded them to do. So our prayer is that we would be faithful in these things as well. That just as you have called them, so you have called us also to be the church. And that we would always remember that you have called us to gather in your presence. That you have called us out from the world to be in your grace, to stand in it, and to make disciples. So may we be faithful, O Lord, in the study of your word and in teaching it as well. And so grant us, O Lord, strengthen your people as well in your word. May you open eyes and the hearts as you gather, dear Lord, your sheep. We are thankful for the privilege that you have given us so that we can join you in your mission. Dear Lord, we also pray for one another. Salamat, Panginoon, for this privilege that you have given us, that through the ministry of prayer we can bear one another's burdens. We pray, O Lord, for those of us who are sick, those of us who have allergies, and are undergoing medication. We pray, O Lord, that you would touch us with your healing hands. May you take away what needs to be taken away so that we would get well. We also pray for those of us, Panginoon, who are undergoing maintenance medicines also, and that we would continue to care for our bodies and remember the things that we need to take in, the things that we shouldn't take in, the things we should do and should not do, understanding that our bodies are a gift from you. That as followers of Christ, you have redeemed our bodies as well. That this is the dwelling place of your Spirit. And
so we pray, dear Lord, that we would be a living testimony of what it means to be called in Christ. And that we would care for our bodies, be committed not only to a life of, not only to good health, but also to a life of wellness. But we also thank you, dear Lord, for the opportunity that we can also pray for one another and remember one another. May you use, dear Lord, as well the time that we have with our families as they care for us, as they care for the sick. And we ask, O Lord, that our medicines would also respond, or our bodies would respond rather to the medicines that have been prescribed to us. Dear Lord, we also pray for our students. Salamat, Panginoon, for the privilege that they are given sa pag-aaral nila. Some of them are preparing, Panginoon, along with their parents for the start of classes. Some have already begun, while others are preparing for the end of the school year. And so our prayer, dear Lord, is that they will be able to pass yung kanilang mga requirements. For those who are taking exams or preparing for them, may they study diligently. And our prayer is that they will pass their courses with flying colors. O Lord, we pray that may you continue to provide for our needs. And just as you continue to do so, may we also remember that you have not only called us to be providers physically, but that we would also provide spiritually for one another. You have given us our families as our first ministry. And so our prayer is that we would be able to point one another to you. We would point our children to you. We would point our spouse, dear Lord, to you as well. Through the life that you have given us, through the word that you have placed in our mouths as well, that we keep in our hearts. And so teach us, O Lord, continue teaching us, so that we would grow and take root like a tree that is planted by the rivers of water. So we pray that we would grow strong, dear Lord, in your word, and that we would stand in it. And as we grow, we pray, O Lord, that we would remember, that we would also prove that your word is true. And it is beneficial. It is a blessing to our lives. And at the same time, O Lord, we pray that as we grow and flourish in it, we ask that you would continue to open our eyes and ears, and that we will be able to point one another to you. But as we learn also, dear Lord, as we learn from our circumstances, as we learn, Panginoon, from our teachers and our mentors, may we learn not only for the sake of simply learning or gaining knowledge. Nawa, Panginoon, makita namin sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga natututunan sa buhay. Mula sa aming mga teachers. And as we obey you, Panginoon,
every circumstance and decision we make. May we remember, dear Lord, that just as you, our Father in heaven, are holy, so you have also called us, your children, to be holy. So may this be seen in our lives as well. As we approach you now, O Lord, in the study of your word, may you speak to us. Grant us to see your beauty and majesty. Grant us to hear your voice as you call out our names. And in so doing, we ask, O Lord, that we would be able to respond. As your sheep, we pray, O Lord, that we would approach you with boldness and with thankful hearts as well for the privilege that we can, by your grace, approach you and learn from you. And so as you speak to us, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Romans chapter 4 verses 13 to 17 sa pangunguna po ng ating kapatid na si A.J. Alfaro. Tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans 4, verses 13 to 17. Ito po ang sinasabi. For the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law, but through the righteousness of faith. For if it is the adherents of the law who are to be the heirs, faith is null and the promise is void. For the law brings wrath, but where there is no law, there is no transgression. That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring, not only to the adherent of the law, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yun sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 4 verses 13 to 17. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa ating sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. Okay. This time naman po, hayaan niyo pong buksan ko po ang ating passage sa Tagalog. Babasahin natin ito para sa ating karagdagang kaalaman. Romans chapter 4, verses 13 to 17.
ganito po ang sinasabi. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang na nasa kautusan ay siyang mga tagapagmana na walang kabuluhan, pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat kung ang kautusan ay gumagawa ng galit, tatapat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Dahil dito ay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sa harapan niyaong kanyang pinanampalatayanan, sa makatuwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Ito po ang salita ng Diyos ko rin ng ating Panginoon. Before we begin, konting notice lang. Gusto ko lang po sabihin na under medication po ako ngayon. I'm taking antibiotics, so kung napapansin nyo medyo slow ako, at yun yung pakiramdam ko, medyo slow ako. Bear with me lang. Please bear with me dahil nga doon sa sa medicine that I'm taking para sa sore throat ko. Okay. Sige. So, nandito po tayo sa Romans chapter 4 verses 13 to 17. And ang pag-aaralan natin ngayon ay how Abraham was justified and why it matters. Ito yung part 2, continuation ng ating pinag-aralan last week. Last week, pinag-aralan natin when Abraham was justified. Ngayon naman, how he was justified. Okay. Natatandaan ko po nung bata ako at yung kasiyahan ko nung kasama ko yung kapatid ko, si Orville. Noong una kaming binilhan ng aming parents ng bisikleta. Tandang-tanda ko po yung kulay ng sa akin. Almost royal blue na old school BMX yung bisikleta ko nun. Binigay sa amin yun noong Christmas of 1988 or 1989. Hindi ko na matandaan kung anong year. Pero basta sa akin yung color blue na BMX. At the same time, hindi kami marunong magbisikleta nun. So si Dada ang nagturo sa amin magbike. Hindi lamang yung pagbalanse, pati rin kung paano maging responsable sa daan. Marami sa atin ngayon marunong lang magbisikleta. Akala nila pwede na sila pumunta kahit saan. Hindi nila alam kailangan din nilang maging responsable sa daan. At si Dad yung nagturo sa amin nun. Sabi niya, always remember na tumabi kayo sa daan dahil merong mga sasakyan dyan. Two-wheeler kayo, sila four-wheeler, a priority sila. Yung lane nyo, nandito sa tabi ng pavement. Hindi kayo pwedeng pakalat-kalat sa gitna ng daan na para kayong mga hari. So, kahit hindi kami marunong mag-bike noon, mabilis kami natutong magkapatid. Saya namin magkapatid dahil may bike na rin kami. Nung una, nung wala pa kaming bike, natatandaan ko, humahabol lang kami, hinahabol lang namin yung mga kalaro namin na may mga bike. At ngayon, nakakasabay na kami. Kasama na rin namin sila magsundo. Nung nasa Dubai kasi kami, ang ginagawa ng mga kabataan, sinusundo nila yung mga kaibigan nila. Ngayon, pwede na kami rin magsundo kasi may mga bike na kami. Now, given this instance, what if lang? Gawa tayong scenario. What if ang ginawa ng parents ko ay imbis na ibigay ang bike nang walang kahit anong kondisyon, ay nagbigay bigla sila ng kondisyon? What if ang ginawa nila, kung kailan malapit nang matapos yung taon, o malapit nang magpasko, doon nila biglang sinabi sa amin, kailangan naging mabait ka. Kailangan naging mabait kang bata itong taong ito. You better not shout. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why.
Paano kaya? Kung tayo yung bata, ano kaya ang mararamdaman natin? Mapapaisip kaya tayo? Nako. Papaisip tayo sigurado kung naging mabait tayo. Pero at the same time, ano yung maiisip natin at mararamdaman natin? Kung kailan matatapos na yung taon, biglang naglagay ng kondisyon. Di ba mawawalan tayo ng loob? Ano yung iisipin natin ngayon tungkol sa ating mga magulang? Dahil sa kondisyon ito, na parang may hinihingi silang kapalit. Mga kapatid at kaibigan, marami pa rin sa panahon natin ang mga nagpapalaganap na ang ating katubusan at pagpapawalang sala ay kailangang may kaakibat na paggawa. Naniniwala pa rin sila na ang pagpapawalang sala ay resulta ng faith plus works, kapalit. Humihingi ng Diyos ng kapalit. Marami sa atin nag-iisip ng ganyan. Sa banal na kasulatan, maliwanag na hindi po kailangan ng Diyos ang ating kooperasyon para sa ating kaligtasan. Sabi nga, nagsimula kay Prophet Jonah, salvation belongs to the Lord. At ganoon din si Apostle John sa Revelation 7:10. Salvation belongs to the Lord. From start to finish, makikita natin sa scriptures, Diyos ang gumagawa. At sa kanyang biyaya, wala siyang hinihinging kapalit. At wala siyang hinihinging kapalit sa atin, maging sa panahong ito. It is all by His grace. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans 3:24, alam natin yung 23. Diba? Ano yung sinasabi sa verse 23? For all have sinned and come short of the glory of God. What's verse 24? Being justified as a gift by His grace. It is a gift by His grace. Through the redemption which is in Christ Jesus. Ang pagpapawalang sala po ay kaloob ng Diyos dahil sa Kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo para sa mga makasalanan. Ngayon, kung totoo pala na kailangan ng gawa, assume natin, senaryo, kung totoo pala na kailangan ng gawa, ngayon, bakit pa kailangan mangako ng Diyos kay Abraham? For the past weeks, ito yung pinag-aaralan natin. Bakit pa kailangan mangako ng Diyos kay Abraham na gagawin kitang ama ng maraming bansa? Bakit pa nangako ang Diyos hindi, bibigyan kita ng tagapagmana? Kung mabibilang mo ang mga bituin sa langit, ganyan karami ang iyong magiging binhi. Ganyan kalaki ang iyong sambahayan. Bakit kailangan mangako ng Diyos kay Abraham kung totoo pala na kailangan ng gawa at may hinihinging kapalit ang Diyos? Pwede namang hiningi na lang ng Diyos ang mabuting gawa ni Abraham para kaliwaan sila, di ba? Na ibibigay ang pangako, o ito ang aking gawa. At kung kailangan pala ang ating mga gawa para sa ating pagpapawalang sala, bakit sinasabi ngayon ng scriptures, faith was credited to Abraham as righteousness? Ito yung mga issues na sinasagot ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 4. Especially sa ating passage na pinag-aaralan. Again, this gives us the opportunity to see another angle of the beauty of God's righteousness revealed for the justification of God's people. This is, uulitin ko, what makes Christianity very unique from all the religions and beliefs in this world is justification by faith. Ito yung ikinaganda ng ating pananampalataya. Hindi yung heaven, hindi yung hell. Kasi sila rin, meron din silang versions nila nun. Pero ang pinagkaiba ay ito, yung pagpapawalang sala sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lang. And so, brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito, panalangin ko po na maunawaan natin ang biyaya ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala.
Nawa maging pagpapala po ang ating pag-aaral sa umagang ito na makita natin ang pagkilos ng Diyos sa nakalipas na panahon para ibilang tayong matuwid at maging kabilang sa kanyang sambahayan para makatugon tayo sa maayos ng pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Our question for the passage this morning is, how was Abraham justified and why does it matter? Taken from our title. How was Abraham justified and why does it matter? Brief background lang po. Ever since Romans chapter 3 verse 27, the Apostle Paul has been arguing with believers in Rome that justification is by God's grace alone, through faith alone. Kaya walang sinuman ang maaaring magmalaki. Mapapansin din natin na ang arguments ni Pablo dito ay back and forth. Addressing yung circumcised and then yung uncircumcised or yung mga Hudyo na kanyang mga kapatid sa pananampalataya at gano'n naman din ang mga Hentil. Back and forth ang kanyang mga arguments sapagkat ang mga leaders niya ay binubuo ng mga Jewish and Gentile Christians na hindi magkasundo sa loob ng church. May mga nagsasabi sa loob ng church na ay kailangan mo muna kasi magpaka-Hudyo. Kasi yun yung nasusulat sa scriptures. Tapos sinasabi naman ng mga Hentil, bakit namin gagawin yan? Binigay lang yan sa inyo. Hindi naman sa amin yan. Totoo ba yan? So ngayon, dahil nagkakagulo sa loob ng church at hindi sila magkasundo, Paul has taken the initiative para mag-minister sa kanila. And beginning Romans chapter 4, binalik sila ni Apostol Pablo sa panahon ng mga patriarko. Si Abraham ay hindi tuli nung siya'y binilang na matuwid. Yun yung pinag-aralan natin last week. At hindi rin siya binilang na matuwid sa pamamagitan ng kanyang gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Maging si Haring David ay naging spokesperson din po sa Psalm 32, 1-2 na ang pagpapawalang sala ng makasalanan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakinggan natin si Haring David. Sabi niya, "Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account." Hindi lamang forgiven. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Dito ngayon sa ating passage, ito yung pangalawang bahagi ng kanyang sagot sa tanong sa verse 10. How then was it credited? Upang pagtibayin na ang justification is not gained by keeping the law. And so, gusto niyang i-comfort ngayon yung mga umaasa sa pangako ng Diyos na sila ay binilang na matuwid tulad ni Amang Abraham. Which now leads us dito sa verse 13 ng chapter 4. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 4, verse 13. At ganito po sinasabi, "For the promise to Abraham or to his descendants that he would be heir of the world was not through the law, but through the righteousness of faith." So after Paul deals with circumcision, he now deals with the law. Ito yung mga bagay na pinagmamalaki ng mga Hudyo. He now deals with the law after dealing with circumcision. Yung pangalawang bagay na that they boast about. And so, ang kautusan na tinutukoy dito ni Pablo, yung through the law, sinasabi niya, ay yung 10 salita. Yun yung moral code, to be sure, na binigay ng Diyos kay Moises. So when Paul says that the promise to Abraham or to his descendants was not through the law, but through the righteousness of faith, hindi po siya gumagawa ngayon ng historical argument. Baka iniisip natin, oo nga naman pala, ang layo ni Abraham sa panahon ni Moises. Si Abraham sa Genesis, tapos si Moises, malayo-malayo pa, ilang generations pa yan. Hindi historical argument ang ginagawa dito ni Paul. Hindi. Yung historical argument na yun, makikita pa yun sa Galatians. Pero dito, it is not a historical argument. Rather, he is pointing a principle dito. Hindi niya sinasabi rin na 7 generations or 430 years after pa. Wala tayong mababasang ganito.
In principle, sinasabi ni Pablo ganito, hindi compatible ang kautusan sa pangako ng Diyos. Magkaiba po yun. Yung pangako ng Diyos, it has nothing to do with obedience. Hindi yun requirement ng Diyos para mangako siya. So ano ba yung pangakong binigay sa Kanya? Tingnan natin. Sabi ni Pablo dito, the promise to Abraham or to his descendants that he would be heir of the world. Balik lang tayo sa Old Testament. Kailangan na may natututunan natin yung Old Testament para naiintindihan natin ang New Testament. Yun yung principle na ating pinag-aralan last week. Sa Genesis 15, pagkatapos tanggihan ng Diyos ang proposal ni Abraham, kasi gusto ni Abraham na si Eliezer ang maging kanyang tagapagmana. Si Eliezer po yung kanyang alipin na lumaki sa kanyang tolda. So malamang doon pinanganak si Eliezer, lumaki na. So naisip ni Abraham, hindi na ako manganganak. Hindi na ako magkakaanak. Matanda na si Sarai, ako mukhang nanganganib ang aking buhay dahil baka bigla kaming salakayin ng mga hari at saka ng mga Kananita. Baka pwede si Eliezer. Tinanggihan ng Diyos. Ganito po ang sinabi ngayon ng Diyos kay Abraham pagkatapos niya tanggihan yung proposal ni Abraham. Genesis 15, 5-7 says, "And he took him outside and said, 'Now look toward the heavens, count the stars, if you are able to count them.' And he said to him, 'So shall your descendants be.' Then he believed in the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. And he said to him, 'I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to possess it.'" Maliwanag po na binigay ng Diyos ang pangako kay Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya at walang kinalaman yung pagsunod. Otherwise, sinabi dito ng Diyos, ito yung pangako ko sa iyo, ngayon kailangan mong sumunod. Kailangan tumalima ka. Wala namang sinasabi dyan eh. Walang kondisyon na binigay ng Diyos. Ngayon siguro iniisip natin, Pastor, saan dyan yung sinabi ni Pablo na yung pagiging tagapagmana ng sanlibutan or ng mundo? Where do we find here being the heir of the world? May mga scholars po na nagsasabi na itong salitang heir of the world, it is a difficult phrase sapagkat hindi ito makikita sa ibang mga Old Testament verses. Wala itong background doon. Malamang ang sinasabi ng mga scholars ay ito ay interpretation. This was an enthusiastic interpretation of Paul on God's promise to Abraham. And so when we connect verse 13 in Romans 4 to Genesis 15, immediately we understand na magkakaroon ng malawak na impluwensya si Abraham. Hindi lamang sa kanyang anak, hindi lamang din sa kanyang sambahayan, kundi sa libo-libong salin lahi. Not only by blood, but by faith as well. Kaya nga, he becomes the heir of the world. Hindi lamang, magkakaroon siya ng impluwensya, hindi lamang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga Hentil. Yung mga Hentil, they all come from different tribes, tongues, and nations. Therefore, he becomes the heir of the world. Yun yung malamang yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. At dahil siya ang ama ng pananampalataya, lahat ng sasampalataya sa Diyos, tulad niya, ay pagpapalain. Sabi nga, in Him, all the nations of the earth will be blessed. At ano yung blessing na yun? What is that blessing? It is the blessing of justification by faith. Wala ito sa notes ko. Naisip ko lang, ang dami ngayon na lumalaga, malamang nanonood tayo ng mga videos, tapos may mga politicians na Amerikano na biglang kino-quote itong verse sa Genesis na ito yung pangako ng Diyos kay Abraham.
na gagawin kitang ama ng maraming bansa. I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Therefore, kami dito sa mga nangyayari sa Israel, kailangan kami, kakampi kami ng Israel. Hindi ganun ang ibig sabihin ng Diyos dito. So, ibig sabihin, kahit karamihan ng mga Israelita, kahit yung mga leaders ng Israel ngayon na hindi naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sila sa pangako niya, pero hindi naniniwala sa Diyos, tutularan niyo pa rin. Kakampihan niyo pa rin. Mali. Hindi yun ang ibig sabihin dito sa verse. Hindi rin yun ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig lang sabihin ng Diyos kay Abraham, nang sinabi niya, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. I will preserve you. I will preserve you sapagkat may plano ako para sa iyo at sa iyong sambahayan. Yun yung ibig sabihin ng Diyos. Hindi yung kakampihan mo kahit gumagawa na ng mali. Kahit hindi naniniwala sa Diyos. Hindi mo i-correct. Tapos i-quote nila itong buhay ni Abraham. Hindi ganun. So ang point dito ni Pablo, itong blessing na ito ay hindi blessing politically, hindi ito military blessing, hindi. Ito ay spiritual blessing. It is a legal blessing. It is the blessing of justification by faith. At ang pangakong ito ay hindi nakadepende sa katapatan ni Abraham o sa pagsunod niya, kundi nakadepende ito sa kakayahan, sa kapangyarihan ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako. And so, point number 1. Verse 13. The nature of God's promise to Abraham and his descendants is incompatible with the law. That is what we find here. The nature of God's promise to Abraham and his descendants is incompatible with the law. Hindi siya compatible. Tuloy tayo sa verses 14 and 15. If those who are of the law are heirs, gumawa ng senaryo ngayon, si Pablo. Faith is made void and the promise is nullified. For the law brings about wrath, but where there is no law, there also is no violation. Maipig niya sabihin dito. Lalatan lang natin, dahan-dahan. May mga kausap si Apostol Pablo sa loob ng church na mga legalists. Pag sinabing legalist, paniwala nila na naliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yun yung ibig sabihin ng legalist. They are not simply people who observe the law. Isip nila si Amang Abraham ay man of law. At susunod sila kay Abraham. May kakayahang magligtas ngayon ng kautusan. Kaya umaasa sila sa kautusan. And we must understand na si Apostol Pablo ay hindi kontra sa kautusan. Hindi siya antinomian, hindi siya anti-law. Nais niyang ituro sa kanila kung ano ang tamang function or nature ng law. Marami sa atin na legalist ngayon. Hindi nakakaligtas ang kautusan. Pag binasa niyo ang 10 utos, may sinasabi ba doon tungkol sa kaligtasan? Meron, wala? Oh, sige. Raise hands tayo. Alam ko nahiya kayo sumagot. Letter A. Meron. Letter B. Wala. Alam naman natin ang 10 utos. May sinasabi ba na maliligtas ka sa kautusan sa pamamagitan ng 10 utos? Pag binasa mo yung 10 utos, meron, letter A. Meron, wala, letter B. Taas ang kamay ng letter A. Merong sinasabi. Wala. Letter B, wala. Exactly. Wala. Kasi hindi nga yun ang pagkakagawa ng Diyos. Hindi yun ang intensyon ng Diyos sa kautusan. And yet, ganun ang ginawa natin. Kinurap natin. Ngayon, tinatama sila ni Pablo. Sinasabi niya sa kanila kung ano yung function or nature ng law. At kung saan sila dapat umasa. Ngayon, kung wala sa kautusan, saan ngayon? Sabi dito ni Pablo, if those who are of the law are heirs. Scenario, sabi niya.
Assume natin, totoo yung sinasabi niya. Assume natin na nakakapagligtas ang kautusan. Assume natin na pwede kayong gawing tagapagmana ng kautusan. Assume lang natin. May dalawa daw itong kahihinatan. Kung totoo yun. One, sabi niya, faith is made void. Pangalawa, the promise is nullified. Isa-isahin lang natin. The faith is made void. Ibig sabihin, sa Tagalog, nawawala ng kabuluhan ng pananampalataya. Kung ang mga legalist daw ay tama para umasa sa kautusan na gawin silang mga tagapagmana ng pangako, nawawalan ng kabuluhan ang pananampalataya. There is no faith, sapagkat ang pananampalataya ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Sila umaasa sa sarili nilang kakayahan o gawa. So kapag umasa tayo sa sarili nating gawa, wala tayong pananampalataya. Common sense. There is no faith. Wala tayong dapat na pag-usapan. Kanya-kanya tayong gawa. Pangalawa, sabi niya, the promise is nullified. Nawawalan din ng kabuluhan ang pangako. Nawawalan ng saysay ang pangako ng Diyos dahil ang nature kasi ng pangako ay nakasalalay ito o nakaangkla ito sa biyaya ng Diyos. Nakaangkla siya doon sa kakayahan ng nagbibigay nito. The beauty and efficacy of a promise is founded on the grace of the giver. Nawawala ang bisa ngayon ng pangako kapag ang saligan ay human accomplishment. Katulad na lang nung balikan natin yung halimbawa na binigay ko kanina doon sa case ng bisikleta na binigay sa amin o pinangako sa amin. Agad na naglalaho po ang pangako sapagkat pag nilagyan mo ng kondisyon yung pangako, nawawala yung grace doon. Bakit? Kasi humihingi ka ng kapalit eh. Asan doon ang biyaya? Asan ang awa? Asan ang habag? Wala. Humingi ka ng kapalit eh. At pag humingi ka ng kapalit, ano nangyayari ngayon? Pinagtatrabahuhan yun ngayon. So ano ngayon yung bisikleta doon? Pag pinagtatrabahuhan yan, ano ngayon? Yun ang, ano tawag to? Upa. Sweldo. Kapalit eh. Hindi na siya gift. Hindi na siya libre. But God's promise to Abraham is not like this. It is not compatible with the law. Why? Verse 15. For the law brings about wrath, but where there is no law, there also is no violation. Ganito po ang kagandahan ng sinasabi ni Pablo. Alam natin na ang kautusan ay fault finder. Pag binasa po natin ang Ten Commandments, mapapansin natin ngayon na ang hinahabol niyan ay, kumbaga, sa wika natin, naghahanap yan ng butas. Naghahanap yan ng kasalanan. Yun ang ginagawa niyan. Sasabihin niyan kung saan ka nagkasala. Yun yung trabaho niya. Bawa na lang, huwag kang papatay. Ang salitang huwag kang papatay, sa original language, thou shalt not murder. Okay? Yun yung tama. Kaso may ibang mga sektor ngayon na sinasabi, kahit anong gawin mong pagpatay, bawal yan sa harapan ng Diyos. Sa original language, ang pagkakabasa dyan ng mga Jewish scholars ay thou shalt not murder. Pwede ibig sabihin kung kahit anong uri ng pagpatay, bawal, edi bawal din akong kumatay. Bawal, hindi ko pwedeng kainin ngayon ang karne. Hindi rin ako pwedeng kumain ng isda. Bawal din ang capital punishment. Kaya nga, marami sa mga may ganitong interpretation, walang capital punishment naman din. At laki ng problema ngayon sa lipunan. Dahil pakalat-kalat dyan sa daan yung mga kriminal. Thou shalt not kill daw eh. So mali na yung interpretasyon agad. Hindi, babalik tayo doon sa source at kung anong pagkakabasa ng mga sumulat.
So, halimbawa, thou shalt not kill. So, anong inahabol niya? Ang inahabol niya ngayon ay yung mga pumapas lang. Mga pumapatay ng tao, mga halangang bituka. Yun ang inahabol niya. Ganon ang ginagawa ng kautusan. At sabi ni Pablo, through the law comes the knowledge of sin. So it not only finds out our faults, it also tells us ang ating kasalanan, and it also brings about yung wrath o galit ng Diyos. Nagdadala ito ng puot ng Diyos, sapagkat walang sino man ang makaganap ng buong kautusan. Meron bang nakaganap ng buong kautusan? Wala sa atin. So nandiyan ngayon, dala-dala pati ang puot ng Diyos doon sa mga sumira sa kautusan. Sabi sa Romans 3:10-12, there is none righteous, not even one. Yun yung evaluation ng Diyos. Pag-aralan natin to. There is none who understands, there is none who seeks for God. All have turned aside, together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Okay, kung walang kautusan, sabi ni Pablo, wala yung paglabag. Kung walang paglabag, walang puot ng Diyos laban sa mga lumabag. Ang kaso, alam natin from Romans 1:18 na pinahayag ng Diyos ang kanyang galit mula sa langit. Sabi nga sa Romans 1:18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Therefore, dahil ang kanyang puot ay nahayag, alam natin ngayon na may paglabag na nangyari. Yun. May paglabag na nangyari sapagkat nahayag ang puot ng Diyos. Which leads us to the second point. Verses 14-15. The law brings about God's wrath because we have violated it. The law brings about God's wrath because we have violated it. At dahil lahat tayo, kasama pati ang mga legalists, yung mga umaasa sa kautusan, hindi naman talaga tayo lahat nakasunod sa kautusan. Kahit sinasabi nila na gano'n, nakaliligtas ang kautusan at sumusunod sila, walang nakasunod. Yun yung evaluation ng Diyos. Wala. Ni isa. So ngayon, dahil gano'n ang evaluation ng Diyos, bakit natin iniisip na magiging tagapagmana tayo kasama ni Abraham? Kung totoo pala na ang kautusan ay gumagawa ng mga tagapagmana, at wala sa atin ang nakasunod, bakit natin iniisip na maaari tayong maging tagapagmana? Saan natin napulot na maaari tayong maligtas o maging tagapagmana ng mga pangako sa pamamagitan ng kautusan? Galit nga ang dala-dala nito. Galit ng Diyos ang dala-dala nito. At galit na galit ang Diyos sa buong sangkatauhan. Yun yung punto ni Pablo. Ngayon, hindi ba ang dapat nating isipin ay, dahil lumabag ako sa kautusan, dahil sinira ko ang kautusan, paano ako kaaawaan ng Diyos? Paano ako hihingi ng tawad? Paano niya ako tatanggapin? Paano ba ako maliligtas sa kanyang galit? Hindi ba dapat yun yung iniisip natin? Because God's wrath is revealed, the law makes clear that we are unrighteous and it cannot save us. And all the more na kailangan natin ng biyaya ng Diyos at ng kanyang pangako. Sabi ni Pablo sa verses 16-17, for this reason, it is by faith, in order that it may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants. Not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, a father of many nations have I made you, in the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead, and calls into being that which does not exist. So dito, Paul explains the reason the promise to Abraham and his descendants is by faith. Sapagkat natanggap po ni Abraham ang pangako mula sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ngayon, mapapaisip tayo, bakit
ginawa ng Diyos na ganito ang kanyang panukala? Ano ang kanyang layunin? Sabi dyan, so that the promise will be guaranteed to all the descendants. Pwede rin natin sabihin, so that the promise is secure for all descendants. Not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. And so, ang intention ng Diyos, ang plano niya talaga, ang layunin niya, ay i-bless hindi lamang ang mga Hudyo na sumasampalataya, pati rin ng mga Hentil. Pati tayo na sumasampalataya sa Diyos. God intended to bless both believing Jews and Gentiles by what? Making Abraham the father of the faith. Paano niya ito pinagkaloob kay Abraham? Verse 17. Paul quotes Genesis 17:5 para patunayan na suportado ito ngayon ng Scripture. Ganito raw ang pangako ng Diyos kay Abraham. As it is written, a father of many nations have I made you. Ito ngayon ang ibig sabihin ng father of many children throughout the world. So long before kinumpirma ng Diyos ang pangako niya kay Abraham, and long before Abraham believed in God, ganito raw ang tingin ng Diyos kay Abraham. Long before na tumugon si Abraham sa Diyos, ang tinginan ng Diyos kay Abraham ay ganito, a father of many nations. Kasi sabi niya, a father of many nations have I made you. Itong ginawa ng Diyos ay hindi po knee-jerk reaction na, nagkasala si Adan at si Eva. Sige, nakikita ko si Abraham. Sige, total, si Abraham ganito, maganda ang buhay, so gagawin ko siya ama ng maraming bansa. Hindi. Hindi ito reaction. Ang Diyos ay hindi reactive. Hindi siya nagugulat sa mga ginagawa ng mga tao at alam na alam niya ang ginagawa natin at susunod na gagawin. Alam niya. Alam niya ang mga desisyon natin sa buhay. At alam din niya ang desisyon ni Abraham. Panukala na niya ito, simula pa lang. Noong una pa lang, nagawing father of many nations si Abraham. So nang ibigay ng Diyos ang pangakong ito, ano raw ang paniniwala ni Abraham tungkol sa Diyos? What did he believe about God? Sabi dyan, Abraham believed that God, who gives life to the dead, and calls into being which does not exist. Ang ganda. May konsepto na si Abraham ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo, tayo, isipin natin. Sa dami ng ginagawa natin ngayon, ano ang konsepto natin sa Diyos? Mahalaga ito pag-aralan sapagkat pag tinignan natin ang buhay ni Abraham, ganito ang nangyari sa kanya. Hindi naman siya Israelita eh. Si Abraham po ay isang moon worshipper. Hentil siya. Hindi naman siya agad na, tuli na ako, Hudyo na. Hindi. Ang mga Hudyo ay nagmula sa isang Hentil. Ang pangalan ng Hentil na yun ay si Abraham. Si Abraham ay nagmula sa Caldea. There was no Israel during this time, kaya nga dinala siya ng Panginoon sa Kanaan eh. So ngayon, for many years, nanirahan si Abraham sa Kanaan. Although pinangakuan siya ng Diyos na, bibigyan kita ng anak. Pero for many years, umaasa siya. Hanggang sa point na tumanda na siya sa Kanaan. Ikaw ba naman umabot ng 100 years old? Tapos sinasabi pa rin ng Diyos sa'yo, bibigyan kita ng anak. Anong iisipin natin? Meron pa bang nagkakaroon ng anak na 100 years old?
Tapos yung kanyang asawa, 90. Lagpas na. Kaya nga, ang sinasabi dito sa ating passage, paniwala ni Abraham, he gives life to the dead. Wala pang anak dito si Abraham. Hindi si Isaac ang tinutukoy dito. Kasi ang pinag-uusapan dito sa passage na ito ay Genesis 15 at saka Genesis 17. Anong patay ang tinutukoy dito? Yung patay niyang katawan. Malapit na siya sa hukay eh. Hindi na siya makapagbigay buhay. Matanda na si Abraham at saka si Sarai. So paano pa? Sino? Kung siguro kung nandun tayo sa panahon nila, iisipin natin. I-survey nga natin dito. May mga kakilala ba kayo? Sabihin natin, ako si Abraham, kayo yung mga kananita. Magsasurvey ako, meron ba sa inyo na nagkaanak na 100 years old? Meron ba sa inyo na may asawa na makakapagbigay pa ng anak at 90 years old? Yun yung tinutukoy dito. At tingin nila sa kanilang katawan ay patay na, malapit na sila sa hukay. Yun yung equivalent sa wika natin. Malapit na sa hukay. Kulang na lang, umapak sila doon. And so anong paniwala ni Abraham? He gives life to the dead. Wala na siyang reproductive capability. And yet, alam natin yung kwento ni Abraham. Yung impossibility ng physical limitations natin, na-overcome yun. Nagkaroon siya ng anak. He gives life to the dead. And, ano daw dyan, sabi ni Pablo, ano pa yung isang paniniwala ni Abraham? He calls into being that which does not exist. Alam ni Abraham na tinawag ng Diyos na magkaroon ng langit at lupa upang magkaroon ng sanlikha. Abraham knows na ito yung kapangyarihan ng Creator. At alam niya rin na all the powers of life-giving and creating life on earth supports yung promise niya kay Abraham to be the father of many nations. In the gospel, mga kapatid kaibigan, we see God as the life giver and creator of all things. And what is true of our Father in heaven is also true of God the Son. Tulad sa paglikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, tinawag tayo ng Diyos mula sa bawat lahi, lipi at bansa na maging kanyang iglesia at bayan. Even though we did not exist, He calls things into being. In Christ, pinahayag ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin upang tayong dating mga patay sa kasalanan ay ngayon buhay na buhay sa pananampalataya dahil sa buhay at gawa ni Kristo. This is our God who gives life and creates life. At ganun yung paniniwala ni Abraham. So how was Abraham justified? And why does it matter to us today? Answer. Abraham received the blessing of justification and God's promise, not through the law, but by faith. By faith. This matters to us because, number 1, in verse 13, the nature of God's promise to Abraham and his descendants is incompatible with the law. Number 2, in verses 14 to 15, the law brings about God's wrath because we have violated it. And in number 3, verses 16 to 17, God's grace guarantees that we will receive the blessing by faith. Mga kapatid, God does not make false claims. Hindi siya sinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi po niya sinasabi na siya ay mabuting ama, tapos biglang hihingi ng kapalit para ibigay sa atin ang pagpapala at pangako. Hindi yun gift kung ganon. At hindi ito gawain ng ating Ama sa langit na tawag nila doon.
magsasabi ng isang bagay tapos biglang babawiin. Hindi siya ganon. Ang pangako at pagpapala ng Diyos kay Abraham ay hindi ayon sa kautusan, sapagkat pinahayag ng kautusan ang galit ng Diyos sa buong sangkatauhan dahil wala sa atin ang nakasunod. Dahil wala sa atin ang nakasunod, wala rin sa atin ang matuwid. Sa kanyang biyaya, pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran na nagpapawalang sala. Upang tulad ni Abraham, tayo'y sumampalataya at ibilang tayong matuwid ng walang kahit anong kapalit o bayan. Justification is according to God's grace. He gives it for free, and we receive it by faith. Be comforted, mga kapatid sa Panginoon. Na tulad ni Amang Abraham, tayo binilang na matuwid kay Kristo at ginawang mga tagapagmana ng kayamanan ng biyaya ng Diyos. Scriptures testify how Abraham was justified. It matters to us because we too can be justified. Purihin natin siya at lumapit tayo ng may umaapaw na pasasalamat at pagmamahal sa ating matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na lang. O Lord, we thank you for your word. Thank you for your correction. There are times, Panginoon, that we are led astray by wrong theology, wrong concepts. And so, we ascribe to you all glory, honor, and praise because your word shows us what is right and true. Thank you, O Lord, because through your word, we are led to the right path. It shows us the nature of your law, the beauty of it, and at the same time, the beauty of your promise to Abraham and its nature according to grace. And we are thankful, O Lord, that by showing your grace to Abraham, you have made us, O Lord, partakers of that same promise. You have made him a father of many nations. And so we have become heirs of this promise. Today, O Lord, we ask that you grant us to be able to share this as well to others. Your law brings wrath. And so, as it brings wrath, it points us to the righteousness that justifies. Yes, your law tells us what is right, but it also tells us what we have done wrong. It tells us, it reveals to us that we have sinned, and we do not have a righteousness of our own. And this is why you have revealed from heaven your righteousness that justifies. In your grace, O Lord, you have given this to us. Through your Son, Jesus Christ, in his life and death.
we have been declared righteous in your sight. And so when you look at us, you look and see your Son. And you are pleased. On His account. So we are thankful, dear Lord, that this blessing has come to us. We are thankful that this good news has come to us. Grant us the courage, O Lord. Give us the boldness to be able to share, to preach, to tell others when we are asked for a defense of the faith and the hope that we have. Put the words in our mouths, that we would tell them the story of your story and how you have delivered your Son for our sins and was raised for our justification. And because of what He has done, we are now declared righteous in your Son. So, dear Lord, we are grateful that this is the story of how you have redeemed your people. Thank you for telling us this story. It gives meaning to our lives. It strengthens our soul. And it strengthens our faith as well. And so glorify your name, O Lord, as we continue to worship you today. Indeed, you alone are worthy of all glory, honor, and praise. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po. Ngayon po ay nagkakaroon tayo sa Ministry of Tithes and Offering ibigay. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 9. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa iyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa tulad ng nasusulat. Siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Tumayo po tayo lahat bilang pagkat. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa mga nagdaang araw na kami ay ligtas at ikaw ay nandyan na kami ay binabantayan. Salamat, Panginoon, sa wisdom and knowledge na ibinigay mo ngayong umaga. Salamat din, Panginoon, sa salita at mensahe na aming narinig at ito ay maisapumuhay ng bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa biyaya na ibinigay na aming mga kapatid at ito ay aming magagamit at sa mga pangangailangan ng aming iglesia at maitulong din sa mga nangangailangan. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng pagpapala ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang mataas na pagpagsamba sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Manaldi po tayo magkakayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested in by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God through Jesus Christ be the glory forever. Amen.